Mga kapots, we're here in Revelstock ngayon. Enjoy natin ang araw sa paggagala-gala dito ngayon. Dito kami maggagala. Maggagala si Pots kasama ng aking pamilya dito sa Revelstock. Tsaka bago nga pala kami magsimulang maggala-gala, syempre kailangan natin ng magandang information. Ngayon, puntahan ko yung isang grocery store ng kapwa Pilipino natin. Alam mo, happy talaga ako basta pag mayroon isang mga business pang Pilipino dito sa bawat lugar na pinupuntahan namin. Gustong gusto ko makausap, so try kong makipag-usap sa kanila. Puso Pinoy daw ang kanilang grocery. So tara, let's go, puntahan natin. Guys, itong way na to papunta doon sa ng Puso Pinoy. Subukan natin makipagkwentuhan sa kanya ngayong araw na ito. Bago ang lahat, guys, ito yung kahabaan ng Revelstock. So, ganda ng place, di ba? So, ito maraming bar, restaurant. Ito na yung Puso Pinoy convenience store. Tara, samahan niyo ako. Pasok tayo. Hello po! Hi! Hello po! Pilipina? Pilipina po? Ate. Tama-tama, te. Ayos lang po. Dayo lang po ako dito. So, sabi ko nga dito sa vlog ko, siyempre kailangan ko ng mga mas expert sa lugar na to. So, nandito nga ako ngayon sa Puso Pinoy. Okay lang po ba kita isama sa vlog? So, nga pala si Pots. Pots TV na vlog. Ano po pangalan nila? MJ po. MJ. So, first time ko po dito sa Revelstock. Naisipan ko, karating lang namin ngayon dito, kasama ko yung pamilya ko. Actually, doon lang dapat kami sa Golden BC, sabi ko. Diretso kaya tayo sa Revelstock. Tapos makahanap man lang ng kapwa Pilipino makakwentuhan. Ano po bang magandang pasyalan dito sa Revelstock? Meron po tayong yung Mountain Resort. Mountain Resort? Meron din meron din po Water Mountain. Tapos meron din sa Dam. Ano po bang rules nila pagka pupunta kami sa dam? Hindi ko pa actually na-try kung magkaroon. Mm-hmm. Pero, pwede lang po siya mga, parang I think they're open Monday to Friday. Okay. Dam, ano po yung isa? Resort? Oo. Tapos punta kayo Boulder Mountain. Boulder. Punta kayo tapos May kids pa ako. Mahirap i-push yun. So, mga ilang minuto ang hiking yun? Hindi ko rin masyadong mga friends ko nagkanda. Sige. Kumusta po ang business din sa Revelstock? Okay lang po. We're okay for now. Hopefully nakapick up kami. Sana nakapick up kami. Nakahanap na kami ng isang item. Papatok. If you don't mind, marami din ba Pilipino rito? At saka Pilipina? Marami din. Family na rin. Total na yun parang. Actually, galing pa kami ng Regina, Saskatchewan. Sa mga... Paano yung nag-vlog sa Regina? So, hindi kami per family naman na. Minsan kasi pag nagagala kami, nagpa-vlog ako. Minsan, ano yung mga naisip kong isamang vlog. Sabi ko, punta kaya ako ng Revelstock. Tapos sabi ko, try natin makahanap ng kapwa Pilipino. Yan, pag-search ko sa Google, pag-search ko ng grocery store, hinanap ko, may nakita agad akong Puso Pinoy. Sa totoo kasi natutuwa ako pag may mga Pilipinang nag-business dito sa Canada. Nakakatuwa. Sabi ko, sabi kong gano'n, tama-tama, pasyalan ko to. Sabi ko. Salamat po. Guys, pag napasyal kayo dito sa Revelstock, pasyalan nyo rin po ang Puso Pinoy. Tama po ba?
convenience store. Marami po silang product dito. So, mag-stay kami dito 2 nights. So, possible. Alam mo na, kape ni Pots. Favorite ni Pots, kape. MJ, may tanong pa ako kung sakasakali. Yung pinaka best attraction dito sa Rebel Stock na pwede mo ma-recommend sa aming maghapon. Anong Dito kasi sa amin, ang talaga pong yung the best po dito na pwede mo na puntahan ang Laksan Family at sa Lake. Yung talaga yung mga lake namin dito, yun lang siya. Wala akong extra. So, anong lake ang Punta kayo sa Marta Lake. Yun yung medyo battle? Marta Lake. Oo. Or punta kayo sa Williamson Lake. Tapos Williamson. yung ano nga po, yung Mountain Resort. Okay. Meron po doon five poster, mga poster, mga rides. Makikita sa kasi mga gondolas. Okay. Yun ang may enjoy ng mga May kids. Pero pagka picnic, gano'n. Eh, minsan kasi mahilig ko marinig sa mga kaibigan ko yung Enchanted Forest. Ay, Enchanted Forest kasi traveler pa siya dito. So, hindi talaga siya fan-breakfast. Papunta kayo kilo na Salmon Summer. Merong Enchanted Forest, maganda din sa mga kids kasi makakapagan sila, yung mga activities sila naman. Marami mga ng room, ganyan. Stalactites sa may mga tali. Mga medyo talaga siya, nakakatuwa. Outside na sa Rebel Rebel Stock. Stock, outside Rebel Stock. Tapos sa Bali? Town, Town. Balidak. Mga ilang minuto mula rito? Siguro mga 30 minutes. 30-40 minutes. 30-40 minutes. Ganyan na pinapabilis na ako. Okay, kasi minsan naririnig ko sa kanila yon pagka napadpad nga daw dito, malapit na raw sa Enchanted Forest. Oo, maganda rin doon sa Enchanted Forest. Actually, dalawa yun. Enchanted Forest, kung mapupunta mo lang doon, para ka lang magdalak kayo sa mga kabibatan, ganyan. Pero yung kababa na iba pang daan, meron doon activities ng kids. Pwede silang magdalamin, sila, yung mag-activity sila mga net, ganyan. Tapos mag-apply sila sa parang mga basta parang mga road na basta medyo risky siya kasi mga nakalatan naman sila. May mga naka-harness din. Oo, ganun ko siya pa-explain yung Okay. activities. Basta, okay ba? So, Bayan. Worth it. Ganun talaga yata sa pagta-travel, lagi kalakip ang bayad. Pero kung kay Commander kanina, sabi ko tara gala tayo kasi 2 weeks yung shutdown namin sa company namin. Oo. Saan po ba kayo nag-work? Degelman kami. Degelman ako nag-work, pang-equipment siya. Tapos, alam mo na, dito sa Canada. Guys, busy talaga dito sa Canada. 2 job ako, may part-time job ako. Ang part-time ko naman, yung mga tractor naman na nasa airport, yung mga kumakatak ng mga aeroplano, yung mga baggage from China, dumadating walang engine. So, for short, kinakabitan ng mga engine ng mga technician, tapos kami naman doon sa mga assembly naman ng mga tali. So, yun yung part-time ko. Tapos sa full-time ko naman, farm equipment Degelman. So, sa Saskatchewan, alam mo na, puro farming doon. So, halos lahat for farm equipment product. Malaki yata yung mga retail. Kano yung Uy guys, nakakaya. Kano yung per hour? Per hour namin doon, 28 something. Pero pag kasi naka-weekend shift ako, kung meron kasi kami tinatawag na OT premium, pag idadagdag namin siya, papatak na rin siya ng 31 something. Ano ba yung pinakama? Mas medyo mababa din yung Pag usually kasi, pag skilled worker, medyo mataas, depende sa ano. So, depende sa mga bawat skill, bawat mga position, may mga kanya-kanyang dito kasi sa BC, iba po ang rate. Oo. Sa Calgary, iba po ang rate. Iba ang mga minimum wages. Oh, minimum wages namin ngayon doon, 14.50. Ang minimum wage dito ay 18.75. Okay. Guys, ang laki dito, lipat na tayo.
mahal po kasi ako sa TV. If you mind, magkano yung renta rito sa bahay? Ayun ako, yung renta dito sa taas ko, meron ako mga rooms, isang room dyan, 850. Ang mga room lang yun na 850. 850. Tapos yung suite dun sa bahay namin, maliit lang yung suite, 900. 900. Guys, 1850 minimum pa lang yan ha. Malaki. Malaki dito. So, bakit naman? Pagkain, gasolina, so kapag. Kasi, ang tax namin ito dalawa. Dalawa rin sa amin. May PST siya, PST. Dalawa din. PST and GST rin kami. Pero mas mahal dito. Kasi ang gas namin dito mga nasa 157 sa amin. 1.57 sa Mura amin. lang dito. Dito Oh, nasa mga 180 something. mataas nga. Ayan, ganun talaga. Pero, tama nun si MJ, may grocery, may suite, mayroong room. Kailangan ko kasi dahil isang buong building na Umpa. release namin. So, kaya kailangan hati kami. Then, Oo. so, share kami sa tira-tira. Tapos, kami din. Share lang kami sa akin. Mhm. Sa bahay lang namin, kailangan namin ng katulong din sa pag-mortgage. So, wala ka namang ibang pera na Mm. puro pang bayad. Bills, bills, bills. Kalilat ka. Paras lang, ganun din sa Regina. Be careful not to wish for. Exactly. Kasi dito po ito, wish ko na mag-business. Hindi ko madali. Sobrang hirap. Hirapan ko muna talaga mag-isip. Pero, blessing siya, pero meron siya nakakaibat na commitment na talagang wala nang atrasan. Mm. So, alam mo yung kailangan matapang ka talaga, hindi lang sa umpisa. Kailangan yung buo-buo. Kasi hindi mo malalaman anong gawin yung makakaharapin mo. Mm. Kailangan, akala mo lang ano lang siya kahit simple lang. Hindi. Meron siyang mga underlining na mga mystery pag-business dito sa Canada. So parang Kailangan yung puso mo talagang matibay ka talaga. Pati yung relationship ng mag-asawa, yung talagang parehong dapat matibay. mm, Talagang hindi kayo shaking. Talagang isipan, pagpapanuman. Dalawang kailangan mag-brainstorming kayo. Kaya nyo ba? Kaya nyo iharap na malaking bagyo? Kaya nyo ba? mm, Gano'n. Kailangan buo. Buo talaga. Hindi lang yung, ay, tapang ako, matibay hindi. Kailangan talagang hindi lang sa salita. Kailangan yung commitment nyo. Talagang nandun. Kasi wala nang atrasan. ganda ng advice mo. Contract to listo. Wala nang atrasan. Pati lahat, commitment ko, lahat. So, kailangan walang bitaw. Kailangan tuloy. Tuloy. So ibig sabihin sa business talaga, continuous learning talaga siya. Oo, kailangan hindi lang sa umpisa mag-ano ka, masipag ka. Yung hype na ano. Oo, kailangan talagang dadaan. Kasi ngayon, business isa. So, Alay. hindi na tayo, hindi ko tayo kilala. Kaya kailangan yung group mo, okay lang to, babawi tayo, ganyan. Mm. Ganun ang business, hindi yung lagi, ay, okay, araw-araw pa sa hindi. So, kailangan may mga downfall din. Kasi sa sabi nga nila, medyo may isa. Mm. Pero somehow, nakikibay sa Panginoon, may faith na tayo, Tama. may sa atin to. So, yun yung inisip na lang natin, yung faith na lang yung matatakan sa atin ngayon eh. Yung iwan na matalag. Kasi both financially, emotionally, lahat breakdown. So, talagang kailangan, hindi lang 100%, sure, kailangan 200, 1,000%. Guys, ngayon ko lang nalaman bakit ang pangalan ng convenience store is Pusong Pinoy. Narinig niyo naman lahat ng mga sinabi ni MJ. So sa lahat mo ng mga Pilipino na nagpa-plan, nagbabalak na mag-business, pakinggan niyo to guys. Please watch this. Hindi biro ang pagbi-business. Tama po ba? Kailangan Puso Pinoy. Napakaganda ng advice mo, MJ. Thank you so much. Alam mo, mapapanood din ito ng mga kapwa ko, lalong-lalo na daw kasi maraming nag-i-start ng business, pero alam mo yung nag-fall down agad kasi nagkaroon lang ng counting struggle. Pero maganda yung advice mo na yan. Alam mo tayo Pinoy, kailangan tayo yung persevering attitude natin.
Dapat lang. Siyempre, si Pots, nangangarap din magka-business someday, di ba? So, napakagandang advice. If you don't mind, Pero ano po kuya, ito po, ang sabi ko, okay lang na mahirapan kayo. Okay lang yun. Kasi gano'n naman ang life. Trabaho tayo, nagawa naman ang invest. Ang take home doon, at the end, kung ano man ang kainan mo, dumating man sa kahit na magda ka na, wala kang regrets. Ay, wala ginawa ko to. Ay, wala ginawa ko. Kasi kung may bagay na gagawin mo naman yun, matakot. O may kakita siya ng commitment. So what if, di ba? Kasi what if? Mga what if tayo. Pero what if? Successful pa yung business na nasa isip mo ngayon. Gawin mo na. Sugod na sugod. Sugod mo na. Gawin mo na. Pero kailangan lang talaga. Talagang makapagkita. Gusto mo talaga. Sarap naman nung guys. Nakaka-inspire naman to si MJ. Yun na. If you don't mind, MJ, taga-saan po sila sa atin? Titiliran. Biliran. Biliran. Late. Leyte. Di ba si Pots taga Leyte? Taga Baybay din ako eh. Tama, nakita kami dito. MJ, maraming salamat sa time mo. Binigyan mo ako ng chance, tsaka binigyan mo rin ako ng pagkakataong makakwentuhan kita dito sa iyong napakagandang grocery store. Bili ka na kuya. Opo, talagang bibili po talaga ako ngayon kasi naghahanap talaga ako ng ng store. Tama-tama, pasalubong ko po yan sa aking mga kids. So, guys, kung mapadpad kayo o mag-stop over kayo sa Revelstock, o visit po kayo dito sa Puso Pinoy Convenience Store. Madali lang po siya, very accessible lang po siya, madali po siyang makita. So ako, saglit po lang po siya nakita. So, yun lang guys. Mamimili si Pots. Thank you so much MJ sa time mo at pagpalain po sana nawa yung iyong grocery store. Thank you po. Maraming salamat. Actually, si Pots naman lagi nakasupport sa mga kapwa ko Pilipino na nagsusumikap. Tuwang-tuwa po ako dyan. Tuwang-tuwa po talaga ako. Yung alam niyo pag may nakikita akong Pilipinong nagsusumikap. Actually, balak kong mag-business pero hindi ko alam kung saan ako mag-start. Pero ang Ano ba yung gusto niyo pong gawin? gusto kong ang gusto ko talaga ng sasakyan, maggagawa-gawa. Oo, yun ang gusto mo. O yun talaga gusto ko. Parang nag-i-enjoy kasi ako kapag may nagagawa ko tsaka may natatapos. So, yun nga, lagi ko sinasabi na pag may nakikita akong Pilipino, pag may napupuntahan ako, gustong-gusto ko sila makakwentuhan. Tsaka, lagi ko talaga ginagawa na pag may nakita akong halimbawa, may binibenta Pilipino, basta gusto ko, bili agad ako. May napamili na ako kay Puso Pinoy. Marami tayong natutunan sa kanya about sa business. So guys, alam mo, nakaka-challenge at saka nakaka-inspire lahat ng mga sinabi ni MJ. At sana pagpalain pa nawa ang kanyang convenience store. Sa lahat ng mga Pilipino na nangangarap magkaroon ng business, guys, napakaganda ng advice ni MJ. So yun lang guys. Ito lang muna ang aking ngayon. I-share sa inyo. At bukas yung paggagala. Sana panoorin nyo rin. So, see you tomorrow guys. And keep safe and God bless. Pots TV! Guys, tabi tayo. Hey, what's up, man?